بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ating ipagpapatuloy ang pagtatalakay sa paksang Qadar, al-imanu bil Qadar, at sa huling episode ng ating pagtatalakay sa paksang ito, at ito nga ang ito ang part 3 ng ating pagtatalakay sa paksang ito. Part 3 ng pagtatalakay sa paksang ito, na kung saan sa huling episode ay ating tinalakay ang Maratibul Qadr. Patuloy natin ikinuntinue natin ang pagtatalakay sa tinatawag na Maratibul Qadr, ang apat na antas ng paniniwala sa Qadar. So, bago ko makalimutan, hindi ko nga pala nabanggit, nakaligtaan kong ipaliwanag o di kaya banggitin ang ikaapat na antas ng Qadar. Ikaapat na antas ng Qadar, ang paglilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng bagay. Ikaapat na antas, mga kaibigan, mga kapatid, sa paniniwala sa Qadar ay ang paglilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, ang lahat ng bagay, lahat ng nilalang ay nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ating mga gawain ay nilikha din ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mabuti man ito o masama, ito ay lahat nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil si Allah ay Khaliq, tagapaglikha, at bukod sa Kanya ay makhluk. Lahat nilalang, lahat nilikha. Lahat tayo ay nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. So ikaapat na antas ng paniniwala sa Qadar ay paniniwala natin na ang lahat ng bagay ay nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. So yan ang ikaapat na antas ng paniniwala sa Qadar. Bilang katibayan, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala hinggil sa khalq, paglikha ni Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu khaliqu kulli shay. Suratul Zumar verse 62, lahat ay nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng bagay ay nilikha ni Allah. Nakikita man natin o hindi natin nakikita, mga jin o mga tao, mga hayop, mga puno, lahat ng bagay ay nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. At yan ang ikaapat na antas ng paniniwala ng Qadar. So natapos natin, mga kaibigan, mga kapatid, ang mga maratib, mga antas ng paniniwala sa Qadar. Ano itong mga antas ng Maratibul Qadar, paniniwala sa Qadar? I-review lang natin. Una, ang ano ba tawag dito? Ang kaalaman ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, unang antas, al-ilm. Ang kaalaman ni Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng bagay. Tinalakay natin to. Pangalawa, ang kitaba, pagtatala ni Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng Qadar, sa tinatawag na Lawhul Mahfud. Pangatlo, ang kapasyahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng nangyayari ay sa kapasyahan, kapahintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala, mabuti man o masama. Pang-apat ay ang paglilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng bagay. Sa makatuwid, ibig sabihin nito, mga kaibigan, mga kapatid, ang paniniwala natin sa Qadar, ang lahat ay tinagdanan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na ibig sabihin, ang lahat ay alam na ni Allah. No? Ginusto ni Allah subhanahu wa ta'ala na mangyari. Ipinahintulot ni Allah subhanahu wa ta'ala na mangyari ayon sa kanyang kapasyahan, ayon sa kanyang karunungan. Ikatlo, isinulat, itinala ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Lawhul Mahfud 50,000 years bago pa niya 50,000 years bago pa niya likhain ang mga kalangitan at mga kalupaan, naitala na, naisulat na lahat ng mangyayari. Pang-apat, nilikha na ni Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat na mangyayari, ang lahat na magaganap. Ito ang tinatawag na Qadar. Itong antas, apat na antas. No, napakahalagang kaalaman ito. Na paniniwala natin. Ito ang paniniwala natin sa Qadar, mga kaibigan, mga kapatid. Subhanallah. So yan ang paniniwala sa tinatawag ng Qadar. Ngayon naman, ang paksa natin, mga kaibigan, ay babanggitin natin yung mga lihis na grupo, mga naligaw na sekta sa paksang Qadar. Pero bago natin babanggitin yan, ay pag tinatalakay ng ang Qadar ng ating mga ulama, binabanggit nila yung mga
athar, no? Yung mga ibinubungan ng paniniwala sa qadar. So kabilang sa ibinubungan ng paniniwala sa qadar ay yung nagiging panatag tayo. Raha, pag tayo ay naniniwala sa qadar, no, na tinakda na ni Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng bagay, ay nagiging panatag tayo. Subhanallah, nagiging panatag tayo. Bilang Muslim, siya ay mapanatag sa mga nangyayari, mga pagsubok, naunawaan niyang buhay dahil siya ay naniniwala sa qadar ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung may mangyari mang mga pagsubok, pagkawala ng buhay, ay nagiging panatag siya. No? Kahit masakit sa kanyang kalooban, ay pag naalala niya na ito ay qadar, itinagda ni Allah subhanahu wa ta'ala, nagiging mapanatag siya at tinatagap niya ng lubos na pagtanggap. Lubos na pagtanggap dahil naunawaan niya, naiintindihan niya na itong nangyaring itong pagsubok, pagkawala ng mahal sa buhay, ito ay tinagda ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang lahat ay pagmamayari ni Allah. Lillahi ma akhad, walillahi ma a'ta. Ang anumang bagay, anumang buhay na ibinigay ni Allah, ito ay pagmamayari ni Allah. Ipinahiram lang sa atin. At kung kukunin niya, ito ay pagmamayari din ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat tayo babalik kay Allah. Kaya natin sinasabi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lahat tayo ay mula kay Allah, nilikha ni Allah, at lahat tayo nagmula kay Allah at muli tayong magbabalik kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang isa sa idinudulot ng paniniwala sa qadar. Taliwas sa ibang relihiyon na hindi nila binigyan diin ang paniniwala sa qadar. Kaya makikita natin halimbawa na kung mayroon man sa kanilang kung may ilan sa kanila kapag nabigo sa buhay na ito, pagkawala ng mahal sa buhay o di kahit ano pang makamundong bagay o relationship, ay nabibigo sila, nagpapakamatay sila dahil hindi nila binigyan diin ang paniniwala sa qadar. So bilang mga Muslim, alhamdulillah, higit nating binigyan ng diin ang paniniwala sa qadar. Kaya nagiging mapanatag tayo. Kabilang din sa idinudulot ng ibinubungan ng paniniwala sa qadar ay nagiging kaniin. Ibig sabihin, nagiging makontento tayo. Mayroon tayong pagkakontento sa anong mayroon tayo. Yan ang isa sa mabuting ibinubunga ng paniniwala sa qadar. Na nagkakaroon tayo ng contentment, pagkakontento sa anong mayroon tayo. Kahit tayo ay namumuhay ng mababang pamumuhay, no? Mababang pamamahirap, dugha, ay pag napagtatanto natin na ito ay qadar ni Allah subhanahu wa ta'ala, no? Ay nagkakaroon tayo ng kaginhawaan at pagkakontento sa anong mayroon. Dahil aanhin natin ang buhay, aanhin natin ang kayamanan kung sa libingan natin ay hindi natin madadala itong mga kayamanan na ito. Kabilang to sa mga dapat nating isaisip. At pinaniniwalaan natin na anumang ang qadar, ibig sabihin lahat ng rizq ay matatamo natin. Tinapos na ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga biyaya, rizq sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. So bakit tayo labis natin pa mamahalin ang mundo na ito kung ang rizq, biyaya ay tinapos na ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang biyaya, rizq, panustos na makakamtan natin sa buhay natin ay tinapos na ni Allah subhanahu wa ta'ala. So kung ano yung itinagda ni Allah subhanahu wa ta'ala na makakamtan natin, ay yun lamang ang ating makakamtan. So hindi na tayo magkakaroon ng pagmamalabis sa pagmamahal sa makamundong bagay. Ang mahalaga ay ginagawa natin yung dapat nating gawin. Ginagawa natin, ibig sabihin, naghahanap buhay tayo, nagbabanat buto tayo, kung ano yung ibigay sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ang mahalaga, may takot tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala, maliit man o malaki, ay may takot tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala at mula sa halal na paraan yung kinikita natin. Yan ang sukatan o hanap buhay na may baraka. Ang mahalaga ay may
may takot tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nagagamit natin ang mga kayamanan, ang mga biyaya sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga biyaya na binibigay sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ay nagagamit natin sa kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang kayamanan na makakabuti sa atin. So ngayon ang kabilang mga kaibigan, mga kapatid, sa mga bungang idinudulot ng paniniwala sa qadar. So ngayon naman ating tatalakayin yung mga sektang nalihis. So, aking isasummarize sa inyo itong mga lihis na sektang naligaw sa paksang qadar. Dalawang uri ng grupo na naligaw sa qadar, sila ang tinatawag na Al-Qadariyya at pangalawa ang Jabriyya. Ang Qadariyya ay kabuuang katawagan sa mga sektang nalihis sa usaping kapalaran o di kaya pagtatagda al-qadar. Subalit, ang madalas na tinutukoy sa katawagan ito ay ang mga sektang Mu'tazila. Ang mga sektang Mu'tazila sila ay Qadariyya sa tinatawag na qadar, na kung saan kanilang pinaniwalaan. Bakit sila nalihis? Kanilang pinaniwalaan at inaakala na ang tao ang siyang lumilikha sa kanyang mga gawain at walang kinalaman dito si Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Tinanggi nila, itinakwil nila ang qadar ni Allah. Ibig sabihin daw, yung ginagawa ng tao ay walang kinalaman si Allah. Ang tao ang siyang lumilikha sa kanyang gawain. Saka lamang malalaman ni Allah ang gawain ng tao pag ito ay ginawa na niya. Subhanallah. Itinanggi nila yung ilm, kaalaman ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nabanggit natin na ang qadar, lahat na nangyari, bago pa ito mangyari, alam na ni Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay mangyayari. Subhanallah. Pero ang mga Qadariyya, Mu'tazila, tinanggi nila ito. Nagmalabis sila sa kakayahan ng isang tao. At wala daw kinalaman si Allah subhanahu wa ta'ala sa mga bagay na ginagawa ng alipin. Malalaman lamang nito ni Allah, pagkaraan niya ito gawin. Subhanallah. So sila ay nalihis sa qadar dahil bilang Ahlus Sunnah wal Jama'a, pinaniniwalaan natin yung nabanggit na ni kanina, ilm, kaalaman ni Allah. Alam na ni Allah subhanahu wa ta'ala at nilikha na ni Allah subhanahu wa ta'ala at walang mangyari kundi sa kapasyahan, kapahintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kabilang dako, nalihis ang tinatawag na ang Jabriyya. Saan sila nalihis? Sa anong pananaw? Nagmalabis naman sila, itong grupong ito ng Jabriyya na madalas na tinutukoy dito. Maraming sektang napapalo sa Jabriyya, pero ang madalas na tinutukoy sa katawagang ito ay ang Jahmiyya, dahil nagmalabis naman sila sa kapasyahan ni Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan tinanggal na nila, inalis nila ang kapasyahan ng mga alipin. Subhanallah. Wala daw kapasyahan ang alipin sa kanyang mga ginagawa. Lahat ay kapasyahan ni Allah. Anong ibig sabihin to? Kaya sabi natin dito, ang Jabriyya ay kabuuang katawagan din sa mga sektang nalihis sa usaping kapalaran o pagtatagda, sapagkat ang sanhin ng kanilang pagkalihis ay dahil kanilang itinanggi at itinakwil ang kapasyahan at kakayahang pumili ng tao. Ibig sabihin, kanilang ipinawalang bisa ang pagpapasya ng tao at kanilang pinaniniwalaan ng tao ay walang kalayaang pumili na para siyang balahibong tangay-tangay ng hangin. Kanilang inalis ang kapangyarihan ng tao sa kanyang mga kilos at kalayaang pumili na ang tao daw ay walang ganap na kalayaan at napipilitang sumunod sapagkat ito ay niloob ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanya. Ano ibig sabihin ito, mga kaibigan? Kapag gumawa daw ang tao ng kasalanan, wala siyang kapanagutan dahil ito ay ginusto ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'ala Allah. Kaluwalhatian kay Allah subhanahu wa ta'ala, kaluwalhatian kay Allah subhanahu wa ta'ala mula sa masamang pananaw na ito. Kaya katulad ng nauna nating binanggit, na may kapasyahan ang tao. Subalit, hindi ito mangyari kundi sa kapasyahan ni Allah ayon sa layunin, hangarin ng isang tao na gawin yun, intention niya. So may kapasyahan ang mga tao. At ito'y pinagtibay, pinatutuhanan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa napakaraming aya. Wa ma tasyauna illa ayasya Allah. Ibig sabihin, may masya ang isang tao, may kapasyahan siya. Subhanallah. Wala daw kayong mga bagay na inahangad, sabi ni Allah, na gawin. Ibig sabihin, may kapasyahan ng isang tao. At ito'y nasasaksihan natin. Na kung mayroon tayong gawin, ay magagawa natin yung kapag ginawa natin ayon sa intention natin.
So may kapasya ng isang tao. So balit itong mga Jabriya ay nagmalabis sila. Naligaw sila. Subhanallah. Ang tao daw ay napipilitan. Ibig sabihin, ginawa niyang masamang gawain dahil kagustuhan niya Allah. Wala siyang pananagutan. Subhanallah. Napakaligaw, napakalihis na pananaw na ito. Subhanallah. So parang sinira nila ang mga ahkam, mga pagsasabatas ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang paraiso at ang impyerno. Parang ginawa nilang walang halaga ang paraiso at impyerno. Bakit nagkaroon ng paraiso at impyerno? Kung itong pananaw nila ay walang ibig sabihin napipilitan ng isang alipin, anong saysay ng pagsubok sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala? Subhanallah. Kung dito sa mundo, no, ay may pagsasabatas. Kung may isang tao nahuli, kung sa batas ng tao ay nahuli, halimbawa pag nanakaw, hindi niya may pangangatwiran. Ang kadar, nakasasabi niya halimbawa sa pulis na nagawa ko to dahil sa kadar. Sasabihin ng pulis sa kanya, ginawa mo yan dahil kagustuhan mo. Alam mong masama ang pagnanakaw, so ginawa mo yan, dapat ka managot sa batas. So yes, dito yan sa batas sa mundo. Ano pa kaya sa batas ni Allah subhanahu wa ta'ala? So tayo ay may kapasyahan. At ito ay nilinaw natin sa huling lecture. Yung yung topic na pwede bang ipangatwiran ang qadar sa paggawa ng kasalanan. Nabanggit natin doon, nilinaw natin doon na hindi tama na ipangatwiran ang qadar sa paggawa ng kasalanan. So yan lamang, ito ang ating mababanggit. Ito yung dalawang sektang nalihis sa paksang kadar, ang Jabriya at ang Qadariya. So balit tayong Ahlus Sunnah wal Jama'ah, tayo ay ginabayan sa paksang ito, sa paksang kadar, dahil ating pinaniwalaan ng ganap na paniniwala ang qadar, ang kaalaman, ang kitaba, ang masyi'a, at ang paglilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. At dito mga kapatid, na kumpleto natin ang pagdidiscuss natin sa paksang qadar. Alhamdulillah, lahat ay nabanggit natin, natalakay natin ng masusing pagtatalakay ang mga paksa panuntunan o di kay mga kaalaman na may kaugnayan sa qadar. At dito mga kapatid, alhamdulillah, magandang balita, alhamdulillah, nakumpleto natin, natapos natin ang 6 na haligi ng paniniwala. Natalakay natin sa 33 na episode, 34 na episode ang 6 na haligi ng paniniwala. Ang paniniwala kay Allah, paniniwala sa kanyang mga anghel, sa kanyang mga aklat, sa kanyang mga sugo, ang paniniwala sa kabilang buhay, araw ng paghukom, at yun na nga panghuli, ang paniniwala sa qadar. So mashallah. So natapos natin talakayin ang 6 na haligi sa 33 o 34 na episode. I-review nyo lamang mga kaibigan, mga kapatid, at insyaAllah marami kayong mapupulutan, makukuhang kaalaman, dahil ito ay academic discussion. So marami kayong mapupulutan, makukuhang kaalaman. So para sa inyong kaalaman, ang aklat na ito isinunod ng ating sheikh. Pumili siya ng mga paksa, mga ilang paksa sa akida. So tatalakay natin ito, i-continue natin inshallah ta'ala yung paniniwala sa Quran, yung ru'ya, yung pagkikita natin si Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay, kabilang tayo sa paniniwala sa qadar, hakikatul iman, mashallah, ang katotohanan ng iman, kabilang dito sa tinalakay ng ating sheikh, al-imama wal jama'a, mga ilang paksa, mga 8 o 10 yata ang mga paksa na isinunod ng ating sheikh. At pagkaraan nito, inshallah, ay matatapos natin ang aklat na ito, ang kanyang aklat na Al-Aqidah Al-Muyassara, ang pinaiksing paksa sa Aqidah min al-kitab was sunnah al-mutahhara, mula sa kitab at sunnah na isinulat ng ating buting sheikh na si Dr. Ahmad bin Abdurrahman Al-Qadi hafidhahullah. So hanggang dito na lamang inshallah, umpisan natin yung mga ilang paksa sa akida.
mula sa aklat na ito. So naway naging malinaw ang ating pagtatalakay sa 6 na haligi ng paniniwala. Kung mayroon man kayong mga clarification, mga katanungan, inshallah i-PM nyo lang sa atin, i-PM nyo lang sa akin at ating sasagutin sa abot ng ating kakayahan, sa abot ng ating kaalaman. So maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig. Gabayan nawa tayo ni Allah, patatagin nawa tayo ni Allah sa landas na ito, ang landas ng pagsasaliksik ng kaalaman. So hanggang sa muli, ako inyong kapatid na si Abu Hanin Nasruddin ibn Abdullah, wa akhiru da'wana anil hamdulillah, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.